Piliin ang iyong aalalahanin. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Isinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Pilipos para sa church na itinayo niya sa Pilipay. Doon, isang babaeng nagngangalang Lydia ang nagbukas ng kanyang tahanan at kasama ng iba pang mananampalataya ay malugod na tinanggap si Apostol Pablo sa kanilang lungsod. Tinulungan din ng church sa Pilipay ang pagsuporta sa missionary journeys ni Apostle Paul. Kaya sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 5, I thank God for the help you gave me. Mula po yan sa New Century Version. Pero ang totoo, hindi naging madali ang karanasan ni Apostle Paul sa Pilipay. Sa katunayan, isa ito sa pinakamahirap na church na sinimulan niya. Nang pumunta siya roon upang magtayo ng church, siya ay binugbog, hinagupit, pinahiya, illegal arrest at ikinulong. Nakaligtas pa siya sa isang malakas na lindol. At sa huli, pinakusapan siyang umalis na lang ng mga pinuno ng lungsod. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Apostle Paul sa mga mananampalataya, every time I think of you, I give thanks to my God. Mula po yan sa Philippians chapter 1 verse 3 ng New Living Translation. Ano po ang ginagawa ni Pablo dito? Selective memory. Pinipili niyang alalahanin ang tama. Hindi naging masaya ang pananatili niya sa Pilipay. Marami siyang pinagdaan ng pag-uusig at paghihirap. Pero imbis na mag-focus sa masasakit na alaala, pinili niyang magpasalamat sa mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa kanya at sa pamamagitan niya. Napansin mo ba? Habang mas matagal nating nakakasama ang isang tao, mas madali natin silang i-take for granted. Mas napapansin natin ang kanilang pagkukulang kaysa sa kanilang kabutihan. At mas madali nating maalala ang mga negatibong karanasan kaysa sa mga magagandang alaala. May mga tao ba sa buhay mo ngayon na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin ang sakit na dulot ng kanilang mga pagkakamali? Bakit hindi mo pa sila napapatawad sa mga nagawa nilang maraming taon na ang nakalipas? Dahil dito, hindi mo ma-enjoy ang relasyon ninyo ngayon dahil nakakapit ka pa rin sa nakaraan. Kailangan natin maunawaan na ang mga alaala ay isang pagpipili. Memories are a choice. May isang kwento tungkol kay Clara Burton, ang nagtatag ng American Red Cross. Minsan ay pinaalalahanan siya ng isang kaibigan tungkol sa isang taong gumawa ng napakasamang bagay sa kanya maraming taon na ang nakakaraan. Tinanong siya ng kaibigan, hindi mo ba naaalala yon? Ang sagot niya ay naging tanyag. Ang sabi ni Clara, hindi. Ang natatandaan ko, pinili ko nang kalimutan yon. May kapangyarihan tayong piliin kung ano ang bibigyan natin ng puwang sa ating isip.
Kung pipiliin mong panghawakan ang masasakit na alaala, magagawa mo yon. Pero mahihirapan kang maranasan ang tunay na kagalakan. Maraming dahilan si Apostol Pablo para mag-focus sa masasakit niyang karanasan sa Pilipay. Ngunit pinili niyang magpasalamat para sa mga tao sa kanyang buhay at sa ginawa ng Diyos sa kanila at sa pamamagitan nila. Kapag ginawa mo rin yon, pagpapalain ng Diyos ang iyong mga relasyon ng higit pa sa iyong inaasahan. Think about this, my friend. Why is it sometimes easier to hold on to painful memories than to replace them with good ones? Bakit kaya? Bakit kaya mas madaling kumapit sa masasakit na alaala kaysa palitan ang mga ito ng magagandang alaala? Pag-isipan mo yan. Number 2, how does focusing on good memories change your expectation for the future? Kapag mas pinili mong alalahanin ang mabubuting bagay kesa sa masasakit na karanasan, paano nito binabago ang pagtingin mo sa hinaharap? At pangatlo, think about this. How will you express gratitude today for the people God has placed in your life? Paano mo maipapakita ang pasasalamat ngayon sa mga taong inilagay ng Diyos sa iyong buhay? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.